Pagdating sa mga motorsiklo ay isa ang KTM Motorcycle Manufacturer ang mga naglabas ng mga gaganda at mapupurmang motor. Meron itong mga malalakas na makina at may advanced na technology. Isa sa kanilang mga gawa ay ang Duke 390. Matagal ng panahon na naglabas sila ng Duke 390 at naging malakas din ito sa market dahil sa kanyang performance na maganda rin at sa mga advanced technology na naka-equip dito sa Duke 390. At ngayon lamang ay may bago silang version ng Duke 390 2024. Ating alamin kung ano ang kanilang binago dito sa kanilang 2024 model na Duke 390 at ano ang meron sa motor nito, bakit maganda itong model na to. Bago ang lahat ay pasubscribe muna sa aking YouTube channel at paklik na rin sa notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na video na gagawin natin patungkol sa mga motorsiklo. Alright, let's go. Ang Duke 390 may bago silang model at ito ay Duke 390 2024. Ano nga ba ang kanilang binago dito? Ano ang meron sa motor na to? Ating alamin sa video na ito. Itong Duke 390 2024 meron itong dalawang color. Ito ang electronic orange at ang Atlantic blue. Pareho itong may mga magagandang kulay at mapupurmang dating. Ang Duke 390 2024 ay meron itong engine displacement na 399cc at plus 26cc ito kumpara sa old version na Duke 390. So, mas malakas ito kumpara sa old version na Duke 390. Meron itong single cylinder, 4-stroke, 4-valve, naka-liquid cooled ito at naka-Euro 5.2 engine na po ito. Sa kanyang maximum power naman ay kaya ito maglabas ng 44 horsepower at 9,000 RPM. Samantalang ang kanyang maximum torque ay kaya nito maglabas ng 39 Nm at 7,000 RPM. Pagdating sa kanyang gearbox ay meron itong 6-speed at meron din itong quick shifter and assist and slipper clutch. Sa kanyang dimension naman sa motor nito, ang Duke 390 2024 ay merong seat height na 820mm. Ang kanyang wheelbase ay merong 1,360mm. Ang kanyang dry weight ay meron itong timbang na 165 kg. Kanyang ground clearance naman ay meron itong 150mm. At malayo-layo na yung maitakbo mo sa kanyang full tank dahil ang fuel tank capacity niya ay meron itong 13.4 liters. Itong Duke 390 2024 ay mas lalo lang pinaganda ang kanilang suspension para more comfortable yung biyahe mo kapag pinadrive mo tong Duke 390 2024. Sa kanyang front suspension ay gumamit ito ng WP Apex na merong 43mm upside down fork at adjustable. Sa kanyang rear suspension naman, meron itong WP Apex na monoshock, off center at adjustable. Kung napapansin nyo, ang kanyang rear suspension ay mas nakahiga ng konti kumpara sa old version. Ang kanyang monoshock ay naka-side mounted na yung kanyang monoshock para sa dating Duke 390 ay nasa center yung kanyang monoshock. Dito sa new version nila is nasa gilid na yung kanyang monoshock. Binago nila ang kanilang monoshock ay binago rin nila ang kanilang swing arm. Ang swing arm nitong bagong Duke 390 ay naka new carb cast aluminum swing arm at new shape. Mas pinaganda nila lalo yung kanilang swing arm na bumagay sa off-centered na rear suspension. Pagdating sa kanilang braking system ay pinaganda rin nila dahil mas pinalakas nila ang kanilang engine ay lalo rin nilang pinaganda ang kanilang braking system. Sa braking system naman sa harap ay meron itong front brakes na 320mm na merong single disc, naka 4 piston radial caliper at sa likod naman ay meron itong brakes na 240mm single disc 2 piston caliper at kagandahan dito sa Duke 390 2024 ay naka dual channel ABS na po siya harap at likod. Pagdating sa kanya ABS, meron din itong cornering at supermoto ABS. So, safe na safe ka dito sa mga cornering dahil meron siyang ABS. Pagdating sa kanyang gulong naman, sa harap ay may sukat itong 110, 70, 17 at sa likod naman ay may sukat itong kanyang gulong na 150, 60, 17. Kagandahan dito ay gumamit ito ng quality at magagandang gulong na tested na sa mga racing ang Michelin tire. Pagdating naman sa kanyang chassis ay mas lalo nitong in-improve at pinaganda ni KTM dahil ang Duke 390 2024 nila ay gumamit na ito ng new cast aluminum subframe. So, mas lalong natibay ang chassis ng Duke 390. Sa kanyang bodywork, may bago itong shape. Kung mapapansin mo ay kaiba na talaga sila ng itsura kumpara sa old model na Duke 390. At meron na rin ito launch control. Kasama na din, meron na siyang 3 riding modes. So, maganda ito dahil makapagpili ka kung anong modes yung pipiliin mo, kung ano yung condition ng daan, condition ng panahon. So, meron itong modes na street modes, rain modes, and saka track mode. So, makapagpili ka dito kung saan mo ginagamit yung motor. At ang napaka-highlight dito sa bagong Duke 390 ay yung kanyang headlight na napaka-angas at napaka-futuristic ng tingnan. Iba lang sa old model. Mas lalo itong pinaganda at pina-aggressive nila na look kanilang headlight. Pati rin sa kanilang taillight. Yung kanyang mga footpegs dito sa Duke 390 2024 ay naka-aluminum na rin. Kanyang front brake is nasa right side na. At isa sa mga pinaganda dito sa Duke 390 2024 ay mas lalo nilang pinalakas ang kanilang power at torque. Isa rin sa nagpapaganda sa Duke 390
2024 ay yung kanyang quick shifter. Sa kanya namang overall na appearance is lalo itong pinaresibong looks ni KTM. Dagdag pa sa pugi ni Doc 390 2024 ay yung kanyang underbelly exhaust. Compare sa old version na Doc 390 is nasa gilid lang yung kanyang exhaust system. Pero dito sa bagong model nila na 2024 ay nasa lalim na yung kanyang exhaust. So ito yung nagpapa-highlight sa likurang bahagi ng motor na makikita mo talaga yung kanyang pagkasiksi na Doc 390. Yung highlight ay kanyang underneath. Wala na yung exhaust na parang sagabal doon sa kurang bahagi. Kanya namang mga ilaw ay in-improve din ni KTM. Gumamit ito ng mga bagong LED lighting system at meron na rin itong DRL na mas lalong nagpapaganda sa Doc 390 2024. At mas malaki yung kanyang headlight na kumpara sa dati. At mas lalong pinaagresibo ang headlight dito nang dahil sa DRL na bagong equip ng Doc 390. Kanya namang display ay mas lalo itong pina-advance ang kanyang display dahil meron itong 5-inch TFT display na merong navigation and Bluetooth connectivity. So, pwede mong i-connect dito yung cellphone mo, kanyang TFT display. Pagdating sa presyo nitong bagong Doc 390 ay wala pa tayong balita kung magkano talaga. Pero soon kung magkakaalam tayo ng price nito ay i-share din natin kung ano yung price nitong sa Doc 390. Pero malamang mas mahal talaga to kumpara sa old version dahil kanyang mga advanced technology na installed dito sa Doc 390 at mas lalo pang pinalakas yung kanyang engine. Kung titingnan mo overall, kanyang appearance, sa kanyang performance is mas pinaganda talaga ni KTM. Improve ni KTM yung kanilang Doc 390 na sure na mag-i-enjoy talaga yung riders na mga pag-drive dito sa Doc 390 dahil sa kanyang malalakas na performance at sa mga advanced technology kasama sa motor. So, yun lamang ang ating pwedeng ibalita dito sa Doc 390 2024 at kung nag-enjoy ka sa video at may nalalaman ka at natutunan dito ay pasubscribe na lang sa aking YouTube channel at paklik na rin sa notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na video na gagawin natin patungkol sa mga motorsiklo. So, ingat tayo palagi sa mga riders dyan at ride safe always. God bless.